umaga sa ating lahat. Ngayon ang araw na ating purihin, pasalamatan at sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang ating scripture reading, Proverbs 4:23. Inaanyayahan ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng ating scripture reading. Proverbs 4:23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat tinadaluyan ng buhay. Yan po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Mari lang ang po. Ang puso mo'y ingatan mabuti at alagaan mabuti pagkat yan ang bukal ng buhay na tinataglay. Sabi dito, ingatan natin mabuti, alagaan mabuti ang ating mga puso. Iwasan natin ang kumain ng mga fatty foods. Iwasan natin mag-isip ng mga bagay na ikasasama ng ating mga puso. Iwasan natin masaktan, magalit, upang hindi tayo madaling atakihin ng kaaway. Ang ating mga puso ang pinakamahalagang bagay o parte ng ating katawan na ginagawa ng ating Panginoon. Ang ating mga puso ay malaking koneksyon sa ating pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na nananahan sa atin. At kung paano tayo makikipag-usap sa Diyos, ay mahalagang magbabasa tayo ng Biblia, ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos na pinagmula ng ating hininga. Kaya dapat nating ingatan ang ating mga puso sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Piliin natin gumawa ng mabuti at magmahal. Sundin natin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga utos, at na pinakadakila sa lahat, ang pag-ibig na mababasa natin sa Mark 12:30-31. His first greatest commandment is love the Lord with all your heart and with all your soul and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. So, mapalad ang malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang salita ng Diyos, ang puso, ingatan natin kasi yun ang garden ng ating buhay. Magtanim tayo sa ating mga puso ng salita ng Diyos. At linisin natin ang ating puso. Kasi ang ating puso ay banal. Yun ang templo ng Diyos. Yun ang sabi sa 1 Corinthians 3:16-17. Hindi ba ninyo alam na kayo ay ang templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Para rasahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng kanyang templo. So, ingatan natin ang ating mga puso kasi ang ating mga puso ay banal at naninirahan dito ang Diyos. Inaanyayahan ang lahat na tumayo para sa kanilang. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong puso at ng bagong espiritu na ikaw lang, Panginoon, ang siyang nananahan. Sa umagang ito, sa aming pagpapatuloy, sa aming worship, na may gabayan mo kami, na ikaw ang mga
na sa bawat pagbigkas ng aming labi. Ilayo mo kami sa mga distractions na gawa ng diablo. In Jesus' name I pray. Amen. Manatiling nakatayo upang ipagpatuloy ang worship song. Naanyayahan ang lahat ng mga singers na umakyat dito. Singers. Awit po sa atin, para sa ating Panginoon, palakpak, galaw po natin yung mga katawan para po yan sa ating Panginoon, kanugod-gugod.
Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Sige po, ang susunod nating kanta ay pagpupuri sa ating Panginoon, galaw at palakpak po natin ating mga kamay.
Amen. Hallelujah, praise God. May pawisan po tayo lahat, no? Pero maganda po yan para sa ating Panginoon. Tinatawagan si Pastor Edgar San Miguel para sa pagbahagi ng mensahe ng Panginoon. Hello, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Umaga po. Purihin ang Panginoon. Tuwan-tuwa ako dahil mayroon na tayong worship team. Nagpasimula ngayon. No, tingnan nyo, hindi na ako nag-operate. No, kayo na lagi mag-ooperate na laptop. Okay, thank God. Ang ating pong paksa o topic ay the secret of God. Ang lihim ng Diyos na bukod tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ito po ay mababasa po natin sa ating teksto. Deuteronomy 29:29, namamatay ang aking sound. Hello, sound check. Hirap na maraming speak. Ano ba tawag dito? Microphone. Okay. So, pakibasa po. Pakibasa. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of His law. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Okay. So may secret, no? May lihim ang Diyos na bukod tanging siya lang ang nakakaalam. At kasunod, inihayag ang kautusan. No? Ang kautusan ay ibinigay po sa atin ni Moses, yung 10 Commandments. At bukod doon, nasabi ko nga noon, marami pong batas. Maraming kautusan, umaabot ng 652 plus 10, 662. Okay. So, ano pa itong lihim na ito? Yan po ay walang iba si Jesus, ang kaligtasan. Nahayag din po yan ng ipanganak na si Kristo na dahil sino man ang sumampalataya kay Jesus
ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya, thank God na mayroon tayong Jesus. Alam niyo ba, last Sunday na ngayon of November, sa December, taglamig na. Diba? Ngayon, medyo umiinit. Yung umpisa, no, lumamig ng kaunti, tapos uminit uli. So, ang kapanganakan ni Jesus, wala talagang petsa. Kaya lang, para naman may isi-celebrate, kaya nilagyan ng Katoliko na December 25. Pero kung babasahin po natin ang aklat na kasulatan, banal na kasulatan, wala pong date, kundi taglamig. Taglamig ng ipanganak si Jesus. Okay, so, ito po ang gusto kong ipakilala ng gusto sa inyo si Jesus. Ano ba si Jesus? Ito na ating title ng ating chart, si Jesus ang daan. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, yan po ang ating kuwan. Ano pa mga katangian ni Jesus? Mayroon ba kayong alam na katangian ni Jesus? Ang katangian niya po, siya ang bread of life. Diba? Siya ang tinapay ng buhay. Siya ang living water. Siya ang pastol. At siya rin ang tupa na inihandog. Siya ng pastol, siya pa ang tupa. Ano pa? Isip-isip. Ano pa mga katangian? Siya rin ang tagapagligtas. Siya ang dakilang manggagamot. Good. O, ano pa? Ang katangian ni Jesus. Dakilang manggagamot at siya ang ating Panginoon. Diba? Our Lord and Savior. Ano pa? Siya ang peace. No. God provider. Amen. Good. Natutuwa ako pag ang mga binabible study ko ay nakakapag-share. Napakahalaga po niyan. Ano pa? Marami pa. Siya rin ang high priest. Sacerdote. Ano ba ang katungkulan ng sacerdote? High priest. Noong panahon po sa Lumang Tipan, naghahandog ang mga tao. Kaya ang salvation, inuulit ko lang, individual. Sabi sa Hebreo, kung nagkasala ka, maghandog ka. Diba? Inuulit ko lang, baka, tupa, kambing, or maya-maya. Yun ang ihahandog. Kaya lang, ang salvation mo, sabi sa Hebreo, temporary. Chapter 7, Hebreo. Temporary lang. Taon-taon, maghahandog tayo. Pero si Jesus, once lang, minsan lang, naghandog ng kanyang buhay, once and for all. So, si Jesus ang nag-sacrifice. Katawan niya mismo, dugo niya mismo, ang hinandog. Kaya, di ba, sa December, nabanggit ko nga sa inyo, kung nakadala lang si Ate Lisa ng Christmas wrapper, babalutan ko yung box na yan eh. Christmas wrapper, may ribbon. At nabanggit ko nga na simula December 1 hanggang 22, maghuhulog po tayo dyan ng gift, regalo kay Jesus. Birthday niya eh. So, walang pizza kaya December 1, December 8, December 15, December 22, maghahandog po tayo. Kulay pulang sobre. No, yun po ang regalo natin kay Lord. Kaya lang, di ba nabanggit ko, December lang, umapila yung ating BOT, sabi nag-usap-usap kami, kung linggo-linggo o buwan-buwan gustong maghulog, ihulog lamang po. Walang limit. Kaya lang, wala namang, ibig ko sabihin, pag naghulog tayo, yung bukal sa inyong kalooban. Hindi yung pipilitin ka, ay maghulog ka, ikaw po, maghulog ka ng ganito, ganyan, mag-plates ka.
Alam mo, yung mga pinanggalingan ko, may plates pa na yung para sa pagawain. Tutukahan ng bawat isang tao. Magbigay ka, magkano ang kaya mo? 300. O sige, monthly, 300, hulog ka dyan. Yung mayayaman, magkano ang kaya mo? 2,000, 5,000, hulog sila. Kaya, nakapagpagawa ng church. Magkano ang halaga ng church? Nabanggit ko na rin. Sino nakakatanda? 12 million yung bahay dalanginan ng church nila. Napakaganda. Saksi kami ni Mrs. Pumunta na kami doon. Lalo na ngayon, gumaganda. May neon lights na sila. Neon lights ba ang tawag doon? Ha? Neon lights. Mayroong neon lights. Okay. So, may pakinabang. So, alam po ba ninyo, nag-umpisa yun 2019, 2024, in 5 years, nakapagtayo ng 12 million na bahay-sambahan. O kaya ako dito, naniniwala ako, God provide. Ang Diyos, ang padadaluyan ng Diyos ng blessing, tayong lahat na nandito. Kasi kung ang magpapatayo ng church natin, taga-ibang bansa, kanino ang blessing? Ha? Sa Kanya. Kaya, dapat talaga, dahil kaya ang aking laging panalangin, pagpalain kayong lahat. Pagpalain kayo, and then, huwag naman natin kalimutan si Jesus. So, every birthday niya, riregaluhan natin sa kulay pula, at hindi lamang po yan, napagtibay nga ng BOT, na simula January, anytime, kung sino man ang gustong maghulog, okay lang, bukas. Pero ako po kasi sabi ko nga, ay para baka mahirapan sila. Pero tama po yan, kay Lord po yan, ang ibinibigay ninyo para kay Lord. Tama yung BOT na nag-approve na any days, any Sunday, pwede po maghulog dyan. So si Jesus po ang ating topic, no? Alam mo, itong Deuteronomio, hula na to. Hula po yan. Iyan po ang may sulat niyan, ang may akda, si Moses. From Genesis, Exodo, Levitico, Numbers, and Deuteronomio, 5 books. Yan po ang tawag dyan. Ang tawag po dyan, Pentateuch. Ang ibig sabihin po ng Pentateuch ay batas. Puro batas po yan. Kaya noon pa man, hinula na secret, may lihim na ang bukod tanging Diyos lang ang nakakaalam. Okay. Pag-aralan po natin ang another hula sa Isaias. Isaias ba yan? Isaias chapter 9 verse 6. Ang sabi po diyan, sapagkat may ipapanganak ng isang sanggol na lalaki, ang siyang mamamahala sa atin, ang mabuting tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipi ng kapayapaan. Alam mo nyo, bakit ko ito tinalakay? Marami po kasing tao na hindi naniniwala na si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Inuulit ko rin lamang po yan, kaya nga salvation din yan, si Jesus. So, siya ang nagkatawang tao, ano ang purpose? Ano ang dapat gawin niya kaya siya nagkatawang tao? Nagpakamatay. Para May tanong ako. Pinatay ba si Jesus o nagpakamatay? Tinatay. Parehong mali. Si Jesus po ay hindi pinatay, hindi siya nagpakamatay, siya ay sacrifice. Handog. Hinandog niya ang kanyang katawan. Kaya nga, di ba? John 3:16, ang ating heart ng Bible,
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak, sacrifice, bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak. Bagkus, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sacrifice po yun. Nakaplano po yun. Nakaplano na mamatay siya. Kaya si Judas, naniniwala ako, save. Marami nagsasabi, si Judas ay sa impyerno ang tungo dahil nagpakamatay. Hindi po ako. Kasi nakaplano nga yun na si Judas ang pinili para ipagkanulo si Jesus. Kasi pag hindi siya pinagkanulo, wala tayo, kawawa tayo kung hindi siya namatay sa krus. Nakaplano yun na isacrifice talaga ni Jesus ang katawan niya para sa inyo at sa akin. Ang nakalulungkot, yung hindi naniniwala na hindi totoong Diyos si Kristo. Hindi sila kasali. Kaya mababasa po natin lahat dyan. No? O kaya tingnan nyo, siya ang mamamahala sa atin, si Jesus. Anong ibig sabihin ng mamamahala? Namamahala, ibig sabihin siya ang manager sa buhay natin. Lahat ng aksyon na gagawin natin, isang guni natin, kanino? Kay Jesus. Isang guni mo. Tama ba to? Halimbawa, dalaga ako. Tama po, Lord? Mag-aasawa na ako. Tama ba ang Lord na ganito? Lahat isasangguni. O, tama ba, Lord, na uutang ako ng kotse? O, kas na lang. Itutuwid ka ni Lord. Sasabihin sa iyo ni Lord, bumili ka na lang ng kas, baka mahirapan ka, mag-ipon ka. Okay. So, lahat isasangguni. Kasi siya ang ating manager. Siya ang namamahala. Ano pa? Diyan na lang napakaliwanag. Siya ang mabuting tagapayo. O pag may problema kayo, kanino kayo lalapit? Pag may problema, sa kaibigan eh. Kasi ang tatay ko at nanay ko maigpit. Pag doon ako humingi ng problema ko, hindi ako tutulungan nun, pagagalitan pa ako nun. Karamihan sa kaibigan lumalapit. Pero siya nga ang mabuting tagapayo. Dapat lalapit kayo sa Diyos. Dahil sasabihin nyo naman, hindi ko nakikita ang Diyos eh. May pastor po siya, marami siyang tinawag na manggagawa. Ang manggagawa po sa church ang lalapitan ninyo. Ano ba ang problema ninyo? Kasi ang i-advise namin, biblical. Pag-ibig, pagmamahal, hindi katulad ng kaibigan, banatan mo, bugbugin mo, gulpin mo. Yan ang dapat sa kanya para magtanda siya. Di ba ganun ang advice ng mga kaibigan na hindi Kristiyano? Tama, para madala. Bugbugin mo. Ayan ang liwaliwanag. Siya ang mabuting tagapayo. Hindi mo naman nakakausap. May mga pastor. Lapitan nyo ang pastor. Okay, ano pa ang kasunod? Diyan ang liwaliwanag. Ang makapangyarihang Diyos. Diba? Siya ay totoong Diyos. Makapangyarihan si Jesus. Siya ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Eternal Father. Walang hanggang Ama. So, siya ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Ito ngayon ang problema. Bakit tayo walang kapayapaan? Pag wala ka sa Panginoon, wala ka kay Jesus, wala kang kapayapaan. Magulo ang iyong isipan. Ito nga liwaliwanag, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kung mayroon po tayong Kristo sa puso natin, dapat may peace of mind. Kaya nga, di ba, yung fruit of the Spirit? Galatians chapter 5, verse 22-23, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, kainahunan, katapatan, ang pangsiyam at pagpipigil sa sarili. So sa madaling salita, yun ang dapat makita sa buhay natin, yung pag-ibig.
no? Hindi yung barumbado na palaaway, no? Tayo ay hindi na dapat palaaway. Okay. Ang sumunod dito nakikita na natin na si Jesus ay totoong Diyos. Siya ang makapangyarihang Diyos. Pilipos chapter 2 verse 6 to 9 ba yan o to 11? Okay. Ang sabi po dyan, si Jesucristo, no, ay totoong Diyos. Sabi dyan, na bagamat siya ay totoong Diyos, ay hindi siya nagpumili na maging kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagmistula siyang alipin. Siya ay namatay sa krus. Diba? Nababasa dyan. Iba nga lang yan kasi yan ay King James. Medyo nahihirapan ako dyan magmemorya. Kasi malalim ang King James eh. Diba? Nabagamat sa Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagmistulang alipin. Oo, mistulang alipin. Namatay sa krus. Diba? Namatay siya sa krus. At walang ibang pangalan sa silong ng langit at sa lupa at maging sa ilalim ng lupa, siya pa rin ang ating sasambahin. Kaya tayo, diyan pa lang naliwanag na si Jesus ay totoong Diyos. Kaya lang, ang purpose nga, nagkatawang tao para mamatay sa krus dahil sa mga kasalanan natin. Uulitin ko, tayo ang dapat ibago sa krus. Yung kasalanan kasi natin, diba? Pag hindi mo nasunod ang 10 utos, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa, sabi sa Hebreo. Nasa ilalim ka ng sumpa. Kapag nasa ilalim ka ng sumpa, dapat kang ibitin sa kahoy. Tulad ni Jesus na ibinitin sa kahoy, hindi lang binitin, pinako pa. Pinako pa. Siya dapat, walang problema dahil walang kasalanan siya, pero dahil sa atin, inako niya ang kasalanan niyo at kasalanan ko at binayaran niya ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sarap ng buhay natin, no? Ang sarap ng buhay natin. Tayo ang dapat ipinako sa krus. Kaya nga, di ba, ang lagi kong itinuturo sa inyo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kasi maraming tao magpahanggang ngayon. Bago lang, may na-encounter ako sa Bible study. Sinabi niya, gumawa ka lang ng mabuti. Sundin mo lang ang kautusan. Maliligtas ka. Naku, kayo ang testigo. Basahin niyo sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. We are saved by grace through faith in Christ Jesus. At sabi nga nila sa umpisa, paano ba tayo pinapili ko? Paano tayo naligtas? Sa pananampalataya o sa biyaya? Pinili pananampalataya. Tawa na naman ako. Ang liwa-liwanag nga, di ba sabi ko, we are saved by grace. Oh, hindi sinabing we are saved by faith. We are saved by grace. Naligtas tayo sa biyaya dahil ang Diyos ang pumili sa atin. Sino ba pumili? Di ba? Mababasa sa John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin. Halimbawa ako si Jesus. Ako ang pumili sa inyo. So, pag pinili ka ni Lord, save ka. Kaya, naligtas ka sa biyaya. Siya ang may gusto niyan. True faith, nakalagay din, kasunod. Dapat din talaga manampalataya. Pero marami akong binabasa sa Bible na maraming hindi nanampalataya, save. Sino makapagsasabi sa inyo? Tinuro ko na, baka pagpasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ano yun? Kunyari po ako, mananampalataya, tapos asawa ko hindi. Save na po siya sa pamamagitan. Amen! Mabuti, tinatandaan nyo. Kasi, mababasa yan sa 1 Corinthians chapter 7, verse 13-14. Ang sabi doon, kung ang asawa mo ay hindi mananampalataya at gusto kang pakisamahan, huwag mong hiwalayan. Kasi dahil sa iyo, ang asawa mo, pinapapaging banal.
ang liwaliwanag na sinabi. Dahil sa iyo, walang pananampalataya. Dahil sa iyo, pinapapagimbangan. Meron pa ako example dyan. Di ba tayo ay pinag-isa? Pag ikinakasal, pinag-isa. Dalawa ka pa ba? Halimbawa, si Robert at si Ate Arlene. Hindi na kayo dalawa. Dahil pinag-isa na kayo, iisa na. O, kung halimbawa, hindi nananampalataya si Ate Arlene, si Kuya Robert lang ang nananampalataya. Ang tinitingnan, ay hindi yan ligtas. So, isa kayo, di ba? Si Ate Arlene sa impyerno, kalahati na lang. At si Kuya Robert sa langit, kalahati din. Nakukuha ba? Kuha yan. Yan tinatawag ko. Pag-aaralan talaga natin kasi pinag-isa na. Hindi pwedeng may impyerno ang kalahati. Iyan ang kagandahan. Kaya di ba sabi ko, simula pa kay Abraham, pakyaw-pakyaw na ang salvation. Mag-asawa, save. Kung kayo mag-asawa, save, pati mga anak nyo hanggang kaapu-apuhan. Totoo po yan. Iyan ang pinag-aralan ni Apostol Pablo kay Abraham. Kasi si Abraham lang ang may pangako. Okay. So, dito maliwanag na bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagmistulang alipin na katulad ng tao, pero may purpose para mamatay sa krus dahil sa ating katubusan. Tutubusin tayo. Mayroon pa dyan? Ito na yun. Karugtong to. Nasabi ko na rin yan. Ano to? 1 John 5:20-21. Ito po 1 John 5:20-21. Ito rin po ang nagpapatunay na si Jesus ay totoong Diyos. Pakibasa na, lakasan nyo lang. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mga iingat kayo sa mga Diyos. Amen! Ang liwaliwanag. Alam nyo, nalulungkot ako, namatay na yung kapatid ko. Lagi kami, nung bago-bago akong Kristiyano, nasa Tandang Sura kami. Bago pa lang ako, inuman kami. Hindi pa nawawala yung aking pagkabisyo. Debate kami ng debate pag nalalasing na. Kasi yung kapatid ko, Iglesia ni Cristo. Ako naman, Kristiyano. Ang sabi niya sa akin, Boy ang tawag sa akin. Magpakita ka sa akin sa Bible na nagsasabing siya ay Diyos. Maniniwala na ako sa iyo. Sasama na ako sa iyo. Wala akong alam. Kahit nga nasawa ko wala ding alam yan Wala kaming alam pa. Bago lang Pero ngayon, ang dami ko nang nakikita. Tulad nito. Si Jesu Kristo ang totoong Diyos. Di ba napakaliwanag? Kaya may warning siya. Huwag kayong magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Natalakay ko na yan, di ba? Yung sa Diyos-Diyosan. Kaya napakaliwanag po na si Jesus ay totoo Diyos. Sa 1 John 5:20 and 21. Ito ang tunay na Diyos. Si Jesu Kristo ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mateo 28:18. Tama? Ito rin po. Hindi ito nauunawaan ng karamihang tao na si Jesus ay totoong Diyos. Bakit? Diba? Ang sabi diyan, ibinigay na sa akin ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit.
ibinigay na ang kapangyarihan. So, tinurnover na ang pagka-Diyos kay Jesus, ibinigay na ang kapangyarihan. Siya ang makapangyarihan dito sa lupa, siya ang makapangyarihan sa langit, at siya rin ang makapangyarihan sa ilalim ng lupa. Diba? Binasa ko niyan sa inyo noon, 1 Peter chapter 3, verse 18. Ang sabi doon, nang mamatay si Kristo, bumaba siya sa ilalim ng lupa, yung mga nakabilanggong mga kaluluwa, espiritu na nandoon, ay kanyang inaralan ng salita ng Diyos. Kaya, hindi yan makakapunta sa ilalim ng lupa kung hindi siya Diyos. No? Okay. Iyan ay nagpapatunay na siya ay Diyos. Ang sumunod po, ito maganda rin ito. Colossus chapter 1:14, verse 14 and 16. Ang sabi po rito, na siyang kinaruruanan ng ating katubusan. Si Jesus ang tumubos talaga sa atin. Kaya dito niliwanag na siyang kinaruruunan ng ating katubusan. Na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So tinubos tayo, pinatawad ang ating mga kasalanan. Kaya maliwanag na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Diba? Karamihan na itinuturo ng ng Kristiyano. Wala namang larawan talaga, kaya bakit kayo sumasamba sa mga larawan na yan? Bakit kayo sumasamba? Di ba may mga larawan na nakadrawing? Mayroong pang babae, no? Sinasamba rin yun. Pero ito, maliwanag na si Jesucristo raw ay larawan ng Diyos na hindi, may nakasulat, na hindi nakikita. Kasi ang ibig lang sabihin niya, si Kristo ay talagang totoong Diyos. Siya ang larawan. Kaya lang, yung larawan na literal, wala po. May mapapakita ba kayong larawan ni Jesus? Marami. May balbasarado, negro, di ba? Ang dami. Iba-iba nga lang ang mukha. Bakit iba-iba? Dahil sa totoo lang, wala pang photographer noong panahon. Kaya nga lumabas si Kristo noong panahon nang wala pang photographer. Kung siya ngayon naging tao, ngayon siya lumabas, nakabidyo pa siya. Ibibidyohan siya, may retrato pa. Talagang siya yan. Kaya lang, kung yan ay mangyayari, hindi siya Diyos. Dahil ang Diyos ay walang larawan. Di ba ang Diyos ay Espiritu? Mababasa po yan. Mamaya, babasahin ko sa inyo. Ang Diyos ay Espiritu, kaya walang larawan. Pero si Kristo ang liwaliwanag. Siya ang larawan ng Diyos. Di ba? Napakaganda. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Ang lahat pala ng bagay. Nilalang ng Diyos Ama para sa Kanya. So, ang Ama at ang Anak ay iisa yan. Okay, so, na siya rin larawan. Pagkatapos, sa sangkalangitan at sangkalupaan, no? Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na di nakikita at ang mga bagay na nakikita ay di nakikita. Na may maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at hukol lamang sa Kanya. O kaya napakaliwanag na si Jesus ay totoong Diyos. Ito, yan ang ating title. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Pag sinabing siya ang katotohanan, siya ang totoong Diyos. Totoo siya. At siya pa ang buhay. Kaya tayo may buhay na walang hanggan. Okay, so, lagi na natin yan na pag-aaralan. Lipat ko sa iba. John 14, 8 and 9. Ito po yung maganda. Sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon, ipakita mo naman sa akin ang Ama.
Diba? At sabi, at sukat na ito sa amin. At ibig sabihin, sapat na sa kanila, ipakita daw ang Ama. Sinabi sa kanya ni Jesus, malao ng panahon na ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala. Pilipin, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Napakaliwanag. Ang nakakita kay Jesus ay nakakita na sa Ama. Kasi talaga, ang Diyos noon, hindi nakikita. Alam niyo kung bakit? Sa lumang tipan, ang Diyos noon, pag nakita mo, patay ka. Mamamatay ka. Kaya nga, nang magpakita siya kay Moses, nakatalikod. Nakatalikod si God the Father doon sa nakaapoy na puno. Nakatalikod. Kasi kung makikita siya ng mukhaan, mamamatay si Moses. O kaya ito, maliwanag na sinasabi, no? Di ata't hindi mo pa ako nakikita, di ata't hindi mo pa nakikita ang Ama. Matagal na tayong magkasama. So, babasahin ko sa John, itong kasunod, John 10:29-30. Ito maganda. Diba? Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng aking Ama ay hindi ko hayaang mawala kahit ni isa. Di niya iiwan mawala. Pero, ang sabi niya, pakibasa, Ang aking Ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. diba, liwaliwanag din, ang Diyos Ama at si Jesus ay iisa. Diba? Yung binanggit ko kanina, ito na yata yung kasunod. Siya ang Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Ito, John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya di ba sabi ko kanina, ang Diyos ay hindi nakikita. Kaya lang, mayroon po tayo Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pero, uulitin ko, hindi po yan tatlo. May kanya-kanyang pangsyon po yan. Nagpangsyon ng Ama noong panahon, nagsasalita, nakakausap ng mga propeta, si Propeta Samuel nakausap, si Isaias kinakausap, pero hindi nakikita. Si Moses kinausap, hindi nakikita. Okay. So, kaya nga, di ba, nang dinyagan si Jesus, dininyagan si Jesus, ano ang sabi? Ang Ama nagsalita, ang pinakamamahal kong anak, ang kalugod-lugod kong anak. So, ang Ama nagsalita, binabautismuhan yung anak, si Jesus, at yung kalapati, ano yung kalapati? Espiritu. Yung tatlo nandoon. Ang Ama nagsalita, ang anak, at ang Espiritu. Pero hindi sila tatlo. Ang Diyos natin, mayroon tayong iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Kaya nga po, sa mga baguhan na nakakarinig ngayon, Katoliko rin po ako. Dahil sa Katoliko, Roman Catholic, itinuturo ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tatlong klase po ang Katoliko. Roman Catholic, pinakauna. Nag-away-away na hati. Yun ang tinatawag na South and North, halimbawa, Orthodox Catholic. Orthodox ang tawag po, nahati. Kaya, dalawa na. Roman Catholic, Orthodox Catholic. Katapos itong si Martin Luther na pari, si Martin Luther, siya rin po ang nagprotesta against sa mga pari. Si Martin Luther po ay pari. Kaya lang nakita niya sa mga kaparian na puro pera-pera lang. Kaya nasa 96 yata ang kanyang iprinotista against sa mga pare. Kaya ito po tayo ngayon, galing tayo kay Martin Luther. Ang tawag po sa atin, Evangelical Catholic. Tanda po ninyo, Roman Catholic, Orthodox Catholic, tayo Evangelical Catholic. Kasi lahat tayo naniniwala na ang
mayroon tayong iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Kaya pareho tayong Katoliko. Ang pagkakaiba lang natin, yung binasa ko kanina, iwasan natin ang mga Diyos-Diyusan, mga ribulto. Diyos-Diyusan po yan. Yung merong lang hindi ribulto. Sa Galacia, mapabasa rin po. Di ko na matandaan. Pero pag inaanap ko, makikita ko yan. Yung pag-iimbot po. Pag-iimbot ng kayamanan. Pinag-imbutan mo ang ari-arian ng kapatid mo. Pinag-imbutan mo ang ari-arian ng kapitbahay mo. Nilamangan mo siya sa muhon ba yan? Muhon. Lumampas sa muhon. Pareho po yan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung pag-iimbot. Kaya iniiwasan natin yung pag-imbutan mo ang asawa ng may asawa. Maraming ganyan. Kaya ang pag-iimbot po ay katulad ng pagsamba. So, tayo po'y manalangin, Lord. Maraming salamat po sa mga ito. Nabagamat kahit kulang ang aking oras dahil late na kami nagpasimula, marami pa sana akong dapat ipaliwanag. Subalit, tama na po yun, sapat na. At higit po sa lahat, maipamuhay po namin sa araw na ito ang aming natutunan. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang mensahe ng Panginoon na ibinabahagi mo sa inyo. Ngayon, tinatawagan ko si Sister Angeli para sa offering.
Meron tayong sandali na meeting, mga presiders, after the service. Ano nga ang ating topic ngayon? Secret of God. Ano yung secret ng Diyos? Ang ligtas. Sino ang magliligtas sa atin? Si Jesus. Sino magliligtas? Jesus. Sino magliligtas? Si Jesus. Si Jesus. Kasan yung si Jesus? Jesus. Ang kanta ni Ate Lisa, malapit nang dumating ang Diyos. Nakakatakot ba yun? Hindi O po. nakakagalak? Kakagalak. Nakakagalak. Sino dito ang handa na sa muling pagbabalik ng Diyos? Amen. Matanda na tayo, no? Hindi lang tayo handa para sa Pasko. Handa tayo sa muling pagbabalik ng Diyos. Kaya pag hindi tayo handa, kawawa tayo. No? Kaya nga tayo nag-aaral ngayon, the secret of God, revealed. Revealed na yan. No? No, sa Deuteronomio, sa panahon ni Moses, yan ang secret. No? Pero sa panahon natin, revealed na. No? Na ipahayag na ang sikreto ay meron ng katuparan. At yun ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Para sa kaalaman ng lahat, yung kung gusto umattend ng ating Bible study tuwing Wednesdays and Thursdays, dito na po sa Friday, tuwing alas 3 ng hapon, bali isang oras lang naman, punta kayo dito sa church. Ngayon lang November yan, December. December kasi wala tayong gawain, no? May dalawa na lang. So, dalawa na lang, sayang naman, attend kayo, alas 3. Huwag mo na matulog para mabawasan yung mga taba-taba. No? So wala na muna gawain doon sa tahanan ng mga kaldihon, kundi dito sa church. Ngayon lang hanggang November lang tapusan. December, magpahinga ang mga pastor at leaders sa gawain. No? Dahil alam naman ng mga pastor na busy-busyhan kayo. Ha? Sa kayo busy. Busy sa paghahanda, busy sa pagbibili na mga regalo. Sa darating pa lang, kailan ang ating Christmas party? December 8. December 8. No? So, kailangan maging tayo, handa para sa ating mga exchange gifts, sa ating mga, meron tayo mga games, no? So, mag-aaral kayo ng Bible dahil doon lahat kukunin ang games natin. Meron na 30 plus na yung sasama sa exchange gift. 26. Ha? 26. At 26 plus kami, 28. Kung meron pang gusto, pwede pa naman. No? Pwede pang sumali. Okay? So sa iba pang mga gawain, sana pag may nasalubong kayong mga kabataan, paalalahanan sila na meron tayong Christmas party sa December 8. Anong oras yun ng ating party? Pagkatapos ng ating service. No? So, wala nang uwian yun. Tuloy-tuloy na. Handa na lang ang regalo. Dahil alam na ni Ate Lenny ang mga pagkain. Si Ate Lenny ang main contact. Siya ang tagapamahala sa pagdating sa pagkain. So, mag-enjoy tayo mga kapatid sa panahon ng Pasko. Okay? Meron din tayo mga guest singer sa darating na panahon. Abangan niyo po dahil hinahasa pala ang boses. So, iba pang mga concern, Pastor? Meron pa ba ibang concern? So, wala na ibang concern. Tinatawagan po natin si Pastor para sa paspas at panalangin. Darating pong linggo ay mayroon pong BOT meeting. Dito na rin po tayo manananghalian. For BOT lang mo. Hindi general. Pero January, first Sunday of January, general meeting po tayo. Dito rin tayo manananghalian ng lahat. Lahat ng membro, officer,
Mayroon po. Pero bago po ang lahat, bago ako magbasbas, ay tinatawagan po ang worship team para aking italaga. Kasama ka, Ate Arlene. Sa harap, one line. Wala yung assistant treasurer, si Angie at si Mylene. Hindi na talaga sila maitatalaga. Okay. Ang pagtatalaga ng mga bagong pamunuan sa loob ng iglesia. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Mga kapatid, dapat ninyong matalos na ang tungkulin na kaatang sa inyo ay hindi nagmula sa akin, hindi nagmula sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa inyo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Dahil dito ay tumugon kayo sa aking mga itatanong sa inyo. Lahat po, pakitaas ang kanang kamay. Naranasan ba ninyo sa inyong puso na ang Diyos ang tumawag sa inyo upang manungkulan sa tungkuling hawak ninyo ngayon? Number 2, nangangako ba kayo sa Diyos at sa harap ng kapulungang ito na tutuparing may pagpapakasakit ang lahat ng tungkuling taglay ninyo ngayon? Nangangako ba kayo na tutuparin at ipatutupad naman sa iba ang palatuntunan ng kapisanan at disiplina? Ipinangako din ba ninyo na igagalang ang mga punong nakakataas at susunod sa kanilang mga utos ukol sa ikagagaling ng kapisanan? Naniniwala ba kayo na kung inyong tuparin ang inyong mga tungkulin ay tinupad ninyo ang kalooban ng Diyos? Okay, wag po nang ibaba ang inyong kamay. Pag sinabi kong akong si, mga pangalan ninyo ang sasabihin nyo. No? Itaas ninyo ang inyong mga kanang kamay at sabihin ninyo kasunod ko ang mga sumusunod. Akong si Arlene. sa ilalim ng aking matibay Sa ilalim ng aking matibay at matapat na panunumpa at matapat na panunumpa sa harap ng Diyos sa harap ng Diyos ay nangangako ay nangangako na buong karangalang tutupad na buong karangalang natutupad sa lahat ng tungkulin sa lahat ng tungkulin iniatang sa akin na inatang sa akin ng Panginoon ng Panginoon sa pamamagitan ng kapisanan ito. sa pamamagitan ng kapisanan ito. Igagalang ko Gagalang mo at tutuparin ang saligang batas at tutuparin ang saligang batas at mga panuntunan ng kapisanan at mga panuntunan ng kapisanan at gayon din at gayon din ang disiplina ng iglesia. ang disiplina ng iglesia. Ipinapangako ko rin Pinapangako ko rin na iilagan ang lahat ng gawa at kilos na makapagpapatisod. Naiilagan at lahat ng kilos na magpapalit. Mga kapagpatisod sa mga kapatid mga kapatid sa mga kapatid at makakasira at mga kasira sa karangalan sa karangalan ng iglesia ng iglesia at ng ating Panginoon at ng ating Panginoon na nagbigay ng buhay bigay ng buhay sa kaligtasan kaligtasan ng buong sanlibutan. buong sanlibutan. Tulungan nawa ako, Tulungan nawa O Diyos. O Diyos. Okay, congratulations po. Meron pa picture? Pwede ma-picture na Ay, si Pastor, sama natin si Pastor. Pwede masahin ko. Ito, pwede? Ay, ito. Ay, Sister Lynn. Ay, sa'yo na. Ito. Yan lang.
Dito ako sa chairman. Ando na pala. Si Chairman Angelic. 1, 2, 3. 1, 2. Okay, salamat. Thank you. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po at muli ay kinipon mo kami sa dakong ito na kami po ay sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa mga pagpapalang patuloy niyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang mga kagalingan ng aming karamdaman. Dalangin ko rin po, Lord, may mga kapatid kami na naghahanap buhay. Kayo po ang God provider, nawa po ay pagpalaan po ninyo. Ito po ang aking dalangin ay binibigay ko po sa kapurihan sa pangalan ni Jesus at igagawad ko rin po ang iyong basbas sa umagang ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Good morning. God bless everyone and see you all next Sunday.